Pero meron nga kasing sobrang crucial sa amin na nangyari na nagsa-start parang kami ng wife ko. This was 1 year na kami na Kurosaku. And ang ginagawa namin ni Guada nito is nung time na to, ma-attend kami ng mga events like Comic-Con, Comiket, and even yung mga Art Island, Art Mart ng BGC, ganyan. Ma-attend kami nun just to be able to squeeze kung ano man yung sinong may gustong mga art, makabenta kami doon, magbabayad kami to pay the rent there. And para may kitain kami magkano, madoble namin yung balik ng pera namin. May pera kami that month, may pangkain kami. So, we were trying to do everything as well as masali sa exhibit, blah, 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 ganun. Pero, may isang crucial thing na nangyari sa amin na it forever changed our art careers. And, basically, it's for me na na-change yung art career ko. So, noong 2017, alam niyo na siguro to kung nakikinig kayo ng podcast, we were at BGC Art Mart. Pwede kang magbenta kasi doon ng artworks ng paintings, ng sculptures. May nagdala doon na 100,000 na sculptures. Dinala niya talaga So, wala naman na pumigil sa kanya. Wala rin naman bumili. Kasi nga naman, if you think about it, ang BGC Art Mart kasi, nasa labas ka ng BGC. They can buy stuff there. Pero wala na kami doon sa main road. Nandun na lang kami sa side. So, malapit doon sa theater yata yan. Anyway, so wala ka na sa main street, wala ka na sa high street, nandoon kami sa malapit sa theater. So hindi na ganoon kadaming traffic. And at the same time, ang binibenta namin lang doon is yung mga small stuff like comic books, and now we independently produced, 'di ba? We published nga yung mga comics. And of course, we were selling our paintings there, pero hindi dapat sobrang laki kasi paano mo naman iuwi yun? Yung event space na meron kami doon is hindi ka pwede mag-iwan ng gamit overnight kasi wala magbabantay kasi outdoors nga siya. You have to bring it back home ulit. So, dadali mo ulit sa kinabukasan doon. So, if it's a 3-day event, pabalik-balik mong dala yung gamit mo. Hindi mo siya pwedeng takpan lang kasi baka may magnakaw, may umulan, ganun. So, if we actually did like parang, if we brought there like 30 to 20,000 to 30,000 na oil painting, which actually we do, masyadong malaki siya. Hindi namin alam kung saan i-exhibit yun, isasabit yun, 'di ba? Para makita siya ng mga tao. At the same time, hindi rin naman lahat ng napapadaan dun sa lugar may dala-dala sa bulsa nila na 20,000 to 30,000. 'Di ba? I mean, posible, pero dahil sa BGC yun, posible pero it's not likely. Hindi yung chances na mangyayari yun, hindi very likely unless meron kang mimit doon na binenta mo na prior. So, alam mo yun. Anyway, so, yung mga tao, hindi sila handa or wala silang dalang ganong kalaking money as they pass by. So, naisip ko, okay, ito ang parameters. Hindi lahat ng tao doon malaking dalang pera at ayaw namin magdala ng malalaking artworks. And at the same time, kung magbebenta kami ng artworks yun, that mura lang. Diba? So, mura, maliit, at the same time, dapat makakatawag ng pansin kung sino man mapadaan doon na napatingin sa bibili niya na. Okay. So, with that thinking, ni-reverse engineer ko yung situation namin. So, sabi ko, gagawa ako ng maliit na artwork na I can easily mass produce. At the same time, mura lang, mga 500 to 1,000 or less lang na painting. Gagawin ko lang siya sa papel para mabenta ko siya ng madali. Diba? Kasi nga, yung mga tao dun, wala naman dalang pera. Pero I bet, meron silang 500 pesos sa bulsa nila, diba? Or 300, or even 1,000. Diba? Kasi yun yung truth. Yun yung hindi yung lie. Yun yung truth, di ba? May talagang ganun. Most likely, bibili sila. Pag nakita nila, gusto nila yung painting na one of a kind, or let's say, maganda kahit hindi one of a kind, pero at the same time, they can still buy art. Kahit hindi nila pinlano, pag nakita nila maganda, di ba? So, alam ko kasi yung people really want art Kahit pa paano, kahit sino ka pa, gusto mo talaga ng art. Gusto mo may display ka sa bahay, may gusto kang pagbigyan, gusto mo talaga yung artwork, di ba? So, I had to create something that was inside the passerby's budget. Yun nga, yung 1,000 pesos or less. So, I thought of that. So, ano ba yung pwede kong gawin na sobrang mura but you can still call it fine art or an artwork? Ano ba yung sobrang magagawa ko na sobrang mura, maliit lang, na you can still call it artwork? Okay, so since creative naman tayo, I thought of something. Na-inspire kasi ko sa mga ukiyo-e artists by that time. Yung mga nagwagawa sila ng Japanese ukiyo-e na printed, pero handmade lang nila by using wood block prints. So sabi ko, if I'm going to do something na mura at maliit lang, ang gagawin ko kaya something na I can draw once, yung outline, tapos isa-scan ko yun, and then ipiprint ko yung outline sa papel ng maraming beses,
para I can just paint the colors in by hand. So painting pa rin siya, pero dahil marami siya at madali ko siyang gawin pa ulit-ulit, hindi ko mamamahalan yung price niya. So yun yung ginawa ko. Gumawa ako ng outline, nag-drawing ako, 'di ba? Pero at the same time, bago ako mag-drawing, actually, iniisip ko muna, ano ba yung pwede kong i-drawing dito? What do I paint na pwede kong magawa as an artwork that would be, be liked by people? So, I had to choose what subject do I have to paint. So, ang ginawa ko, naghanap din ako ng mga pictures sa hard drive ko na I took kasi ayoko naman gumamit ng picture sa internet, ayoko gumamit ng superhero na theme. Gusto ko yung originally sa akin lang. Ano ba yung meron ako doon na wala akong nakikita pag nagdo-drawing? So, mahilig kasi ako mag-take ng photos dahil ginagamit ko reference sa comics, ginagamit ko sa mga reference sa ibang bagay. And mahilig din talaga ako sa photography. Tapos nakita ko may mga picture ako dun ng mga tao na nagbebenta ng yosi, nagbebenta ng banana Q, mga taong grasa, tutulog sa tricycle, ganyan, nagbebenta ng galing sa Divisoria, dala-dala niya yung gamit niya, ganun. So, yun yung mga nakita kong picture ko. Na, I just took because, yung ganda na ito punan, pinicturean ko lang. So, nakakuha ko mga 7 na ganun. So, what I did was, yun yung pinrint ko, yun yung tinrace ko, at ginawa akong outline. So, na-trace ko outline, ginawa ko yung outline, na black and white lang, and then I scanned that sa computer ko, tapos pinrint ko yung outline na yun sa watercolor paper. Gamit lang yung inkjet printer namin. Once na na-print ko yun, I can print as many as I want ng mga prints na yun. Pero, of course, pinrint ko lang tig-isa muna. Tapos, pininturahan ko ng watercolor yung mga yun. Using color pens, watercolor. And then, inink ko ulit, ganyan. And then, the next day, so, ginawa ko yung 7 na yun, overnight, halos di yata ako natulog nun. Tapos, kinabukasan, nung nandun na kami sa BGC event, pagkalagay ko, well, siguro mga 1 to 2 hours, may dumaan na kakilala namin, uy, Mars, hi, ganun. Tapos, uy, binibenta mo to, magkano? 500? 500 lang? Okay, bilhin ko na to. Binili niya agad. So, the rest was history. After niyang bilhin yun, nagkaroon ako ng eureka moment. Yun yung hinahanap ko kung nagpunta ako ng Baguio. Naghahanap ako ng something na mai-inspire ako na, eto, I have something here. Na hindi nangyayari. Kasi yung eureka moment, nangyari yun. Nung nandun ako sa Citricon, na nakabenta ako ng comics, yun, eureka moment yun. Yung nakabenta ako ng turon na 3 flavors, eureka moment. Do something different na wala pang Kasi may mga nagbebenta rin ng turon dun sa iba. Pero sa amin, may strawberry at saka chocolate syrup, tsaka whipped cream. Bibili mo nga yun, kahit itong price, titikman mo, diba? So, ang daming bumili. So, yun yung isang eureka moment. And ang dami ko yung eureka moments, pero not as big, as quick as this one. Kasi ito, sabi ko, ang bilis mabenta nito, kahit 500, yun na kasi yung pinakamahal, 500, diba? So, nung nabenta yun, sabi ko, I knew I had something. So, ang ginawa ko, the next day, or after ng event, nag-post ako online nung mga yun, tapos ang dami rin nagkagusto ng mga tao. Kasi nga, kakaiba siya. Sino ba naman magpipinta ng mga takatak boys sa Blumentritt? Sino ba naman magpipinta ng aling nagbebenta ng yosi sa gilid sa kanto ng SM Manila? Sino ba naman na magpipainte ng baliw na taong grasa? Not everyone. At hindi mo rin siya makikita sa ganung art style na ginawa ko na inspired nga sa ukiyo-e art ng Japan. So, it was a hit. It was you can say na overnight success, pero like most people who are in the business of getting a hit or a success, hindi overnight yun. That was 17 years in the making bago ko nakuha yung ganong klaseng success. So tignan nyo guys, 17 years bago ko nakuha yun. It may have seemed na overnight ko lang siya ginawa, pero lahat ng alam ko, kaya nga sinasabi ko, lahat ng failures ko magiging success in this story once I am looking for the truth. Kasi lahat ng natutunan ko na tama doon sa 17 years ko, in-apply ko dito sa isang artwork na to. Kung paano magbenta ng comics, kung paano magkausap ng tao, na-apply ko agad dito sa pagbenta ng artwork na to. Pati yung presentation, pati yung packaging ng artwork, pati kung gaano siya kasimple, lahat ng alam ko, in-apply ko dito sa artwork na to. So, it was actually 17 years in the making, if I'm going to be honest. After ko graduate kasi ng Fine Arts, it was 10 years, 2007, since nung 2001 na nagbenta akong comics sa Citricon, ng Satan High. And then, after 17 years, kasi 2017 na to, late 2017 ko na ko to nakabenta na discover ko yung ukiyo-e, Manila ukiyo-e. So, it's 17 years na nagbenta ako ng comics sa booth na yon. So it was, for me,
my start of my definitive success looking back right now. Kasi 2024 na. It's 2024 now. So looking back at that, and I mean from 2024 and in between ng 2017, ang dami na nangyaring malaking bagay in my art career finally dahil nga inumpisahan ko yung ukiyo-e art noon. So that's my story. Pero sa totoo lang, dun pa lang talaga nagsa-start nung kwento ko sa inyo about my success. About how to be a successful full-time artist. Can you believe it? Nabot tayo mga magta 3 hours. And I hope nandyan pa kayo guys kasi ito pa lang, dito nyo pa lang talaga maiintindihan kung ano yung ibig kong sabihin. How to be able to turn your failures into success.